Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay ito ay naugnay sa mga iba't ibang sakuna na nararanasan natin sa ating bansa. Okay, so sa mga nagdaang araw ay magkakasunod na mga bagyo na ating naranasan at sa mga itong nakarang linggo na ito ay magkakasunod na lindol, no? At ito ay malalakas at magkakasunod sila. At kahapon lang ay naramdaman natin na mayroong 4.9 na lindol na ang epicenter niya ay dyan sa Makunakon na Isabela, at kaya apektado yung Isabela at saka Cagayan. At sa ating obserbasyon sa ating paligid ay hindi naman natin naramdaman yun. Okay? Dapat tayong magpasalamat doon sa ganong mga bagay. Okay? Ngayon, paano tayo ligtas sa panahon ng sakuna? Sa English, how can be saved in times of disaster? Okay? So, yan ang paksa natin. Sa Jeremiah chapter 10 verse 10, ayon sa isinulat ni Propeta Jeremiah na inspirasyon ng Diyos para sa kanya ng kanyang tagapagsalita, sabi ng Diyos kay Prophet Jeremiah, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit. So, ang nararamdaman natin mga lindol na magkakasunod ay tanda ng galit ng Diyos yun. At walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. So, kapag galit ang Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tao, magpaparamdam siya ng lindol. Ayan. So, diyan ayon kay Propeta Jeremiah chapter 10 verse 10. Pagpatuloy natin. Prophet Zechariah chapter 8 verse 14. The Lord Almighty says. So, sino ang nagsasalita? Ang Panginoon Diyos kay Propeta Zechariah. When your ancestors made me angry, I planned disaster for them and did not change my mind, but carried out my plans. Okay? So, itong mga iba't ibang sakuna o disaster na nararanasan natin, kung ating balikan at ang ating pinag-aralan tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo, at ang sabi ng mga apostol at tinanong siya, ano ba ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik at katapusan ng mundo? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay makakaranas tayo ng mga iba't ibang sakuna, no? Iba't ibang pagsubok sa atin o kapighatian sa ating buhay. Kaya nga, itong sakuna na lindol ay nagpaparamdam ng ang Diyos na tayo kailangan ng manumbalik sa Kanya. Okay? Bakit? Kasi ang tao, materyaloso na ang tao, no? Wala nang pakialam sa Diyos. Lahat na lang ay materyales ang iniisip sa kanyang buhay. Kaya ang Diyos ay naghihintay siya na bumalik ang tao sa Kanya. Kaya nagbibigay siya ng mga pagsubok na palatandaan. Iyon na ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mga iba't ibang
kapighatian ang darating. Okay? Pagpatuloy natin. Ngayon, ito yung isang palatandaan ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 21:11, there will be terrible earthquakes. At yan ay nararanasan ng ating bansa at ng mga ibang bansa. Famines, tagutom, no? Kung may digmaan, siyempre may nagugutom. And plagues everywhere. Ito nga yung naranasan natin na iba't ibang klase ng sakit tulad ng COVID-19, no? Oy, naranasan natin na magkaroon ng trangkaso. Yan yung mga plagues everywhere. No? There will be strange and terrifying things coming from the sky. So, yan yung tinatawag na mga bagyo, super typhoon. Okay? So, yan yung mga iba't ibang sakuna na ating nararanasan sa ating buhay. So, hindi lang yung mga propeta ang mga nagpropesiya tungkol sa mga sakuna na yun ay palatandaan ng galit ng Diyos, kundi ito'y sinalo ng ating Panginoong Jesucristo. Kinonfirm niya na ito nga ay mangyayari sapagkat ito ay isang palatandaan ng kanyang pagbabalik. Amen? Amen. Pagpatuloy natin, tanong, na kung merong mga sakuna na darating, no, na propesiya, so alas tayo mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo na na naturuan ng kanyang mga turo, so alam natin yung mga iba't ibang sakuna, yung pagsubok o kapighatian sa ating buhay. Ngayon, ang tanong sa atin, mga lingkod ng Diyos, o nananalig sa Kanya, sa Romans chapter 10, verse 13, as the Scripture says, everyone who calls out to the Lord for help will be saved. Kaya nga, bago lumakas yung lindol, pag naramdaman natin yung pagyanig ng lupa, ng lindol na yon, ang panalangin natin ay, Lord Jesus Christ, please help us. Please save us. Yun lang prayer natin bago tayo tatakbo doon sa pinaka-safe na lugar. So kailangan natin bigkasin o sambitin ng ating bibig na Lord Jesus, save us. Ganun lang. Okay? Na tayo ay kailangan ang ating kailangan natin ang kanyang kaligtasan. So ulitin natin everyone who calls out to the Lord for help will be saved. Tandaan natin yun. Amen? Amen. Okay. Pagpatuloy natin sa Revelation chapter 3 verse 10. Sa Matthew 21:7, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng mga tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yung mga sumusunod sa akin ang maliligtas. So tandaan natin yun. So tayong mga sumusunod o alagad ni Kristo Jesus, pag tayo'y humingi sa ating Panginoong Jesucristo ng kaligtasan, tayo'y maliligtas. No? Meron kasi may mga tao na hindi sila naniniwala sa Diyos, and then later ang biglang malakas yung lindol, Lord, Lord, kanila. No? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 21:7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yung mga sumusunod lang sa akin. Kaya sa Revelation chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kaya nga, yung mga naranasan natin, mga iba't ibang sakuna o disasters, yan ay pagsubok ng Diyos na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon na dumadaan yung pagsubok na yun, yung mga sakuna na yun,
sa ating buhay, sigurado naman, iingatan naman tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sana naunawaan natin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan pag dumating yung sakuna sa ating buhay. Pag dumaan yung sakuna sa ating buhay, alam natin ang ating pag-asa, alam natin ang ating kakapitan upang tayo'y iingatan, maingatan at magkaroon ng kaligtasan. No? Sana ilagay natin sa ating isipan at puso ang mga gagawin natin para tayo iingatan ng ating Panginoong Jesucristo at tayo magkaroon ng kaligtasan pagdating ng pagsubok, mga sakuna sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen.